Magandang araw sa ating lahat. Muli na naman nagbabalik ang inyong lingkod upang pag-usapan at talakayin itong mga naging pahayag ni Senator Lacson. Bali, nag-iiyak-iyak na naman to dahil nga wala itong bawi kay Senador Rodante Marcoleta nung panahong nasa Senado pa si Senador Rodante Marcoleta. Kaya ngayon tinutuligsa niya ng gusto, tinataon niya porket nakakulong. 'Di ba? Ganyan ka si Lacson ka desperado makapaghiganti kay Senador Rodante Marcoleta. So titignan natin kung talagang may sense yung mga pinagsasabi niya sa ating senador. 'Di ba kasi napapansin natin every time na merong pagkilos si Senador Rodante Marcoleta is binibigyan niya ng samang ibig sabihin. Kagaya niya, nagkasakit si Senador Rodante Marcoleta. Ang gusto niya doon raw sa labas ng PNPGH ipapagamot sa UPPGH. Cargo yan ng mga pulis hinuli nila yan Ayaw niya raw doon kasi hindi raw opisyal ng pulis. Etong si Senador Rodante Marcoleta talagang pinag-iinitan niya ng sobra. Ngayon meron rin siyang mga naging pahayag. Isa yan sa mga tatalakayin natin. Ang isa pa sa mga tatalakayin natin, itong mga naging pahayag ni Erwin Tocmol. Ayan, bakit ba tumagal itong pag-iimbestiga ng flood control? Meron tayong natuklasan kung bakit tumagal. Sabi nila sa July 27 raw uumpisahan. Pero bakit noong mga previous weeks hindi nila inumpisahan? Ayun pala, meron silang plano. Yan ang ibubulgar natin ngayon dito kung bakit gusto nila na July 27 pa ulit umpisahan ang pagdinig sa flood control. Tatalakayin natin yan isa-isa. At kukunin rin natin ang naging pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano. So umpisa na natin dito sa pahayag ni Lacson, ni Pinky. Senator Ping Lacson describes as a miracle the state of Senator Rodante Marcoleta following his independent medical examination at the Philippine General Hospital. In a social media post on Thursday, July 16, Lacson says it was a miracle for someone to... Ito yung post na kinukundina natin. 'Di ba? Kasi sabi niya, kumbaga ang sinasabi niya rito is parang yung mga nakaraan na mga politiko ganyan rin ang style. Pero ano ba talagang naging problema? Bakit nag-wheelchair o gumamit ng wheelchair si Senador Rodante Marcoleta? Kasi nga, 'di ba, nung pumunta siya ng Sandigan Bayan, malakas siya. Siguro after nun, syempre sa sobrang dami niyang problema na ipinakikipaglaban niya yung katotohanan, Lacson, 'di ba? Kung ano yung nasa batas, yun ang ipinakikipaglaban niya. Tapos siya pa yung ipakukulong. Biro mo Tapos ang kaso pa, sabi nung ombudsman, hindi pa sila sigurado kung nakapag-commit ng plunder itong si Senador Rodante Marcoleta. Siyempre na-stress yung tao, nagkasakit. Nagreklamo ngayon yung tao dun sa mga aid niya na pulis. Ayan yung CIDG, yan kasi ang umaresto sa kanya 'Di ba? Kasama si John Vic Remulla. Nagsabi siya na sumasakit yung dibdib niya. Kapag ganon, merong sumasakit sa dibdib ng isang matandang tao, 73 na yata, 74 years old na ang Senador Rodante Marcoleta. Matanda na Pag sumasakit nung paglalakarin mo pa, kung inatake yun doon. Ang findings ng PNPGH is merong pneumonia si Senador Rodante Marcoleta. So, talagang mag-wheelchair yun, kagaya ng sabi dito. May protocol kasi dyan. If the patient is dizzy, weak, or has trouble breathing, staff will immediately provide a wheelchair. Yan ang protocol ng mga ospital. Alam nga naman paglakarin mo, di kinapos ng hininga yung matanda. Si Senador Rodante Marcoleta. Ang ginagawa kasi neto eto tapatan tayo rito mga kababayan saka mga kapatid. Eto, galit na galit kay Senador Rodante Marcoleta. Alam mo kung bakit? Binabara siya sa loob ng Senado Katagal-tagal niya na sa Senado. Ngayon lang siya nakahanap ng katapat niya. Hindi siya pinapaporma ni Senador Rodante Marcoleta. Bakit? Mali Mali yung ginagawa niyang pagtatakip kay Bersamin. Binanggit niya na meron daw perang bilyon-bilyon na kay Bersamin. Bakit hindi niya inimbitahan si Bersamin sa flood control hearing dyan sa Senate Blue Ribbon? Pinagtakpan niya. Tapos sasabihin neto ni Erwin Tocmol na inimbestigahan raw ng mabuti ni Senador Ping Lacson. Kaya nga nagkakaroon ng kudeta dyan sa Senado Kasi nga unfair yung investigation ng flood control. Tanga-tangahan na naman tayo dito. Style nyo kasi yan Style nyo yan. Real talk yan. Balik tayo. Babalikan natin yan si Erwin Tocmol. Balik tayo kay Ping Lacson. Bakit niya binibira palagi itong si Senador Rodante Marcoleta? Iyakin yan
si Ping Lacson eh. Ngayon lang kasi siya may pagkakataon mag-voice out, magpahayag ng saloobin niya dahil hindi siya pwedeng sagutin ni Senador Rodante Marcoleta. 'Di ba? Kasi nakakulong eh. Pero nung panahon na nandiyan sa Senado, si Senador Rodante Marcoleta, hindi siya makaporma. Kaya ngayon binubuhos niya lahat ng galit niya si Senador Rodante Marcoleta kasi hindi nga makapagsalita eh. Pinakulong ni Boying Rimulya kahit walang sapat na ebidensya. Biro mo paano natin nasabing walang ebidensya? Kagaya sabi natin kanina, hindi siya sure kung nakapag-commit ng plunder si Senador Rodante Marcoleta. Pero bakit ang naging pahayag ng Associate Justice diyan sa Sandigan Bayan is may probable cause? Ano nagkaroon ng probable cause kung yung complainant hindi sigurado kung may plunder? Ganyan ang pagmamanipulate nitong mga taong to. Ngayon, etong inggiterong Ping Lacson na to, tignan nyo, bira ng bira. Bakit raw nasa PNP-PGH yan? Ay di kapag hindi yan inasikaso ng mga pulis, hindi yan pinapasok doon sa ospital ng PNP-GH. Pag may nangyari dyan, pananagutan nila yan sa taong bayan. Ang kinakatwiran ni Lacson, hindi naman daw opisyal ng pulis, ng kapulisan si Senador Rodante Marcoleta, pero ang hindi niya sinabi, opisyal ng gobyerno si Senador Rodante Marcoleta. Sino ba mas mataas? Ang senador o ang kapulisan? 'Di ba? Yun lang eh. Ganun kasimple. Eto kasi inggit na inggit to eh. Kasi palagi siyang binabara ni Senador Rodante Marcoleta. Naghihimagsik tong si Senator Ping Lacson. Punong-puno ng galit sa Ay hindi, tapusin muna natin tong video na to. Enter in a wheelchair and go out during a brisk walk. Lacson also commends PGH for putting professionalism and integrity above all other considerations. O, kagaya niyan, ang PGH idineklara na magaling na si Senador Rodante Marcoleta. Pero hindi rin nila kinalimutang sabihin sa publiko na merong history ng pneumonia sa katawan ni Senador Rodante Marcoleta. Ano, sa madalit salita, totoo. Actually, simple-simple lang nito, pati wheelchair binabanata ni Lacson, di ba? Paka nonsense. May pneumonia yung tao, hinihingal, hindi pwedeng maglakad. So, anong gagawin mo? Bubuhati mo? Kung may wheelchair naman? Eto, ganyang kadesperado na gumante kay Senador Rodante Marcoleta. Hindi niya matanggap sa sarili niya na tinalo siya na etong senador natin. Magaling eh. Ano bang alam ni Lacson? Hindi naman abogado yan. Etong si Senador Rodante Marcoleta, sinasabi nila, pinakamababang klaseng abogado raw, pangkaraniwang abogado raw. At least abogado. Kayo, abogado ba kayo? 'Di ba? Abogado ba kayo? Halos nga hindi nga kayo nagtatrabaho. Impeachment Impeachment. Biro mo magtatanong ka sa ChatGPT imbis sa mga advisor mong abogado. Isa pa yan, si Soto, nag-i-scroll. Oras ng trabaho, nag-i-scroll. Biro mo, oras ng impeachment, mag-i-scroll ka doon. Magkano ginagastos nyo dyan per day? 25 million? Tapos mag-i-scroll ka dyan? Pinagkakaperahan nyo taong bayan? Hindi nyo ginagawa ng maayos trabaho nyo? Ano pa, Lacson? Sige, In tuloy. submitting their medical report to the Sandigan Bayan, Lacson does not name Marcoleta in his post but later confirms that it was in reference to Marcoleta. Inggitero yan si Lacson. He notes that Marcoleta was seen walking as he left the Sandigan Bayan on Wednesday, July 15. Marcoleta is facing plunder and bribery charges before the anti-graft court. His charges stem from a 75 million peso campaign donation he received while serving as a congressman. State prosecutors said these were not declared in Marcoleta's financial and campaign disclosures. Marcoleta was arrested on July 6 Alam naman natin to eh. Nagawa-gawa lang tong kasong to. but was admitted to the Philippine National Police General Hospital after complaining of chest pains and hypertension. PGH Dr. Gerardo Legaspi told the court that the senator had recovered from pneumonia and that his hypertension could be managed outside the hospital. O, 'di ba? Sinabi ng doktor na nakapag-recover na sa pneumonia. Tapos ko-questionin mo bakit naka-wheelchair? May pneumonia nga, may sakit eh. Marunong ka pa sa doktor, pati doktor pinangungunahan mo. Sa sobrang desperado na itong taong to na makagante kay Senador Rodante Marcoleta, lahat ng pagpapahayag panggigipit gagawin niya kasi wala eh. Hindi siya makagante kapag nandiyan dyan eh. Tameme siya eh. Pag-usapang batas eh, ang pinag-uusapan. Tameme itong senador na to. Yung minamalit nilang senador na si Senador Rodante Marcoleta, mas matalino pala sa kanila. Kaya binanatan sila na kailangan kasi may legal background eh. Di umaray si Risa Ontiveros. Tuloy tayo. According to Legaspi, PGH doctors likewise unanimously concluded that Marcoleta had no medical condition requiring hospitalization. Sandigan Bayan then ordered Marcoleta's transfer to the New Quezon City Jail, ending his 9 days of hospital arrest.
Pupunta tayo dun nga sa naging pahayag ni Erwin Tokmol. Ayan, puntahan na natin. Ang punto ko lamang dyan is darating po tayo dyan. Hindi po natin titigilan yung flood control na yan. Pero ang tanongin ko lang, Alvin, sa kanya sana, kung pwedeng pakitanong sa kanya, sino po ba mga imbestigahan ulit? Kasi kung sasabihin niyang ulitin na naman yung mga senador, mga congressman, nandun na po nasa court na po nasa disposition. Baka pwedeng mag-research siya. Naisumitin na rin po ni Senator Lacson yung mga pangalan. Kaya nga mag-iimbestiga ulit kasi nga ang sabi nyo baka nakakalimutan mo na illegal yung Senate Blue Ribbon na ginawa. Hindi recorded. Yun ang sabi mo. Tatanga-tangahan na naman tayo rito eh. Real talk yun ah. Yun ang sabi nila eh. Tapos ipinagmamalaki mo yung pinasa ni Senator Ping Lacson na report. Eh di sana kung talagang totoong report yun, sinama niya si Bersamin. Bakit di niya sinama? Eh siya nagbanggit nun eh, di ba? Bakit di niya sinama? Alam mo, Senator Erwin, ang ginagawa nyo, eto tatapatin ko kayo. Ang ginagawa kasi netong mga taong to, hinuhukay nila lahat. Si Matibag ang tinira yung 2019. Insertion sa congressional daw. Diba? Tatalakayin natin yung kay Matibag mamaya. Pero binigyan ko lang kayo ng premise. Yun ang binibintang ni Matibag. May issue raw kay Senator Alan. Kasi si Senator Alan ang nagbo-voice out ngayon eh. Kung titignan natin, ano nakaraan si Senator Marcoleta nakulong. Ngayon, si Senator Alan naman. Etong kay Erwin Tokmol, ang ginagawa naman nila, hinuhukay nila nung speaker pa si Senator Alan. Kung may ginawang pagnanakaw itong si Senator Alan. Paano natin nasabi? Basa na natin, alam nyo kung bakit? Pinending nila ng matagal na panahon para i-insert nila doon yung kay Senator Alan kung meron ba talaga ghost project itong si Senator Alan nung congressman siya dyan sa Taguig. Which is, yan yung sinabi ni Senator Ping Lacson. Ito, papakita natin sa inyo. Yan ang technique nila. Ipa-flash natin dito para malaman nyo. Kaya pala, hindi nila itinuloy ang investigasyon sa flood control kasi naghahanap sila ng maibubutas kay Senator Alan. Ito. Ayan Lacson to Cayetano flood control hearing. Hindi nalimutan. Huwag siyang mainip, mayroon sa Taguig. 'Di ba? Naguhukay sila ng mabibintang para yung atensyon ng taong bayan ay hindi, meron naman pala si Cayetano ganito ganyan eh. Mababaling ang atensyon dito sa minority. So magiging malinis sila, 'di ba? Yun ang technique neto kung bakit itinigil nila yung pagdinig ng Senate Blue Ribbon. Dahil diyan, naguhukay sila ng mga baho. Kaso ang tanong, totoo ba? 'Di ba? Totoo ba? Kagaya nung bintang ni Director Matibag. Tinatanggi niya pa eh. 'Di ba? Yung previous video natin tinatanggi niya na hindi raw si Senator Alan ang sinasabi niya roon. Sino ba chairman ng organizing committee ng 2019 Southeast Asian Games? 'Di ba si Senator Alan? Inamin niya ni Claire Castro na si Senator Alan ang tinitira nila dun eh. Pinakita rin natin sa previous vlog. Tapos tinatanggi ni Matibag, mamaya papaliwanag natin kung bakit itinanggi ni Matibag si Senator Alan na hindi raw siya kasama sa imbestigahan. Tignan, papaliwanag natin. Kagaya nito yan yung ginawa nila eh. Hinahanapan nila ng butas. So tuloy tayo dito sa mga pahayag ni Senator Erwin Tokmol. Po ng mga senador, mga contractor, nandoon na po sa ombudsman. Ang DOJ naman, kung hinahanap niya yung mga congressman, nandoon sa DOJ. Kita mo na. Andun raw sa ombudsman, andun sa DOJ. Sinungaling ngayon dalawa eh. Paano natin masasabing patas yan? Bata ng administrasyon yan. Na dapat yung ombudsman ay independent. 'Di ba? Sino ba si ombudsman? 'Di ba kapatid ni John Vic Remulla? Si Boying Remulla? Alam naman natin na malapit sa presidente yung mga yan. Paano mo ngayon sasabihin na independent yan, na hindi pinoprotektahan yung bata ng mga ng administrasyon? Meron bang naimbestigahan ng mga sangkot sa flood control? Kagaya mo, naimbestigahan ka ba ng ombudsman? 'Di ba? Kasi kapag may paratang sa'yo, dapat imbestigahan ka ng ombudsman. Pero bakit hindi ka iniimbestigahan? Ganun kasimple. Kaya hindi nyo pwedeng lokohin ng taong bayan. Dahil mulat na kami sa kalokohan nyo dyan. 'Di ba? Sabihin na natin, inaakusahan ka. Sige, nandun na tayo. Bakit hindi nyo inimbestigahan? Bakit hindi inimbestigahan ng ombudsman? Ikaw na nagsabi, kakampi nyo yung ombudsman eh. 'Di ba? Sinabi mo sa isang interview nyo na hindi mo na aagawin yung karapatan ng ombudsman dahil magkakampi naman kayo eh. Paano naman natin nasabi magkakampi
magkakampi kayo. Eh, di ba sumang-ayon siya sa'yo sa pagbebendang law? Di ba? Ang ICI. Let's not forget na twin investigation po yung may investigasyon po ang Kongreso na yung Senado noon, ang Blue Ribbon, meron din po ang ICI. Yung ICI naman, napakatahimik dyan mag-imbestiga. Alam mo kung bakit walang tiwala taong bayan dyan? Kasi hindi sila transparent. Manipulation yan. Yung ICI na yun na investigation kuno. Real talk yun ha. Kasi ang gusto ng taong bayan, ang sigaw ng taong bayan, baka hindi mo pa naririnig ha, ilang beses na nagrarally. Ang sigaw ng taong bayan, transparency, accountability, justice, and peace. Yung panglima para sa iyo yun, don't bend the law. Imbestigahan ang flood control. Paano namin malalaman na magiging patas yan kung palihim kayo nag-iimbestiga? Common sense eh. Tinatago nyo sa taong bayan yung investigasyon. Kung talagang iniimbestigahan nyo yan, kung talagang in good faith kayo, ibobroadcast nyo yung investigation sa taong bayan. Papakita nyo yung proseso ng pag-iimbestiga nyo. Yun ang gusto ng taong bayan. Kung talagang wala kang kasalanan, Sir Erwin Tokmol, patunayan mo sa taong bayan. Hindi pa huli ang lahat. Kasi kung mapatunayan mo na wala kang kasalanan dyan sa flood control na yan, baka magbago pagtingin ng taong bayan sa'yo. Mabura yung pagbebendang law na binanggit. Sa'yo rin kasi nakasalalay yan eh. Di ba? Yung ICI po, meron din po silang isinabit na ngayon sa DOJ. Kami naman po, yung sa amin, kay Senator Ping, nandoon po sa Ombudsman. Bakit hindi po siya magtanong doon? Ngayon, kung sasabihin niya, imbestigahan na naman ito. Para ano pa, meron na nga pong kaso. Ngayon, yung hahanapin ko po, yung bago. Kagaya po yung sinasabi ng yung mga basurero. Bodyguard dati, ex-bodyguard, na may mga ganito, na gano'n, tumanggap na maleta. Imbestigahan ho natin yun. Pero, eto, naghahanap siya ng bagong investigasyon. Iimbestigahan. So, ano ba ang sagot ni Senator Alan kay Erwin Tokmol? Ito pakinggan nyo to. Clean-up ko lang to eh. Ito, sagot niya. Sabi ni Erwin Tulfo, wala naman daw witness na pwedeng patawag. Siya muna ipatawag natin. Siya muna ang imbestigahan. 'Di ba? Nakakalimutan niya. Conflict of interest na dapat hindi siya nangingialam sa Senate Blue Ribbon. Kasi part siya ng iimbestigahan eh. 'Di ba? Patunayan niya muna na hindi siya part ng ng nakawan. Kasi sabihin na natin, inakusahan siya ng Brave 18. Ngayon ay 22, Brave 22, inakusahan siya noon. So, patunayan niya muna na hindi siya sangkot, na wala siyang tinanggap, 'di ba? Na pera galing sa flood control fund. Marami din siyang dapat ipaliwanag. Sige, dadagdagan ko bukas yan. Total, gusto niya ulit magdebate. Yun. Sige, wala nang ibang witness ha. O ikaw. Isa-isayin natin yung pwede mong i-witness at yung pwede ding imbestigahan sa'yo. Ewan ko dito sa taong to, inaalis niya kasi yung sarili niya eh. Porket matagal na hindi na pag-uusapan yung flood control, akala niya nakakalimot ang taong bayan, 'di ba? Na sangkot siya o naaakusahan siya sa pagnanakaw sa mali-malitang pera, 'di ba? Flood control project, kasama siya sa inaakusahan na tumanggap ng mali-maleta, 'di ba? Baka nakakalimutan niya, hindi tayo nakakalimot sa kanila. Magkaiba 'yon. Kasi akala kasi nila, porket hindi na natuloy yung flood control investigation ng Senate Blue Ribbon, is pwede na nilang ipihit agad yung sitwasyon na hindi sila kasama doon. Katunayan, nag-iimbestiga nga sila para doon. Yun yung gusto nilang isipin, 'di ba? Ng taong bayan. Pero kasi hindi tanga ang taong bayan. Bakit ka mag-iimbestiga? Ikaw nga dapat ang iniimbestigahan, 'di ba? Conflict of interest na dapat wala ka diyan. Hindi ka nangingialam diyan. kailangan ho natin ng ebidensya. Hindi po turo ng turo lang. Kasi uso na ho yan ngayon sa social media. Maturo ka lang, masabi ka lang. Ang sabi niya, kailangan raw ng ebidensya, hindi puro turo-turo lang. Hindi nyo pa nga pinagpapatuloy eh. Yung investigasyon sa Brave 18 eh. Yung witness na yun eh. Paano nyo malalaman kung may ebidensya o wala? Dalawang pagdinig pa lang yun. Yung isa, unofficial, yun nandoon sa EDSA. Yung isa, yung sinabi nyong unofficial din kasi tinakot nyo yung mga empleyado. Tinakot nyo para hindi pumasok. Dalawa pa lang yung kinabahan na kayo agad. Hindi kami nakakalimot sa mga ginagawa nyo. Ano raw ang sabi niya? Walang ebidensya? Bakit? Naimbestiga mo na ba yung Brave 18? Hindi pa sapat yun. Diba? Hindi pa sapat yun. Kailangan pang dugtungan yung pag-iimbestiga at pagpapa-attend dun sa mga witness kagaya ng Brave 18. Kasi hindi pa yun napipilter lahat. Ano yun? 2 araw lang okay na? Yun na yun? O 2 araw lang ang binigay nyo kasi baka mamaya
may mas mabulgar pa na iba tungkol sa inyo. Hindi natin alam. Oh. Ganun. Parang guilty ka na. So, kailangan namin pag Guilty talaga kayo, bakit nyo tinigil? Bakit pinilit nyo yung 12? In-out nyo si Cayetano, hindi nyo man lang nakuha yung 13. Tapos sasabihin nyo, naghahabol si Cayetano sa sa pagka-presidente ng Senate, nadidepress siya, ganun, etc. may tinuro ka, meron kang documentations, evidence, pieces of evidence na mabitbit mo sa Blue Ribbon. Kasi Eto bias to yan. Bias yan Sumang-ayong ka agad 2 araw pa nga lang yun nangyayari. Tinakot agad nila. Binaluktot agad nila yung batas para matigil yung nagbanta nga dyan si Erwin Tokmol. Pinagbantaan si Senator Rodante Marcoleta, di ba? Na kukwelyohan. Paano niya sasabihin si Senator Alan yun? Sinabi niya, matanda ka. Kukwelyohan ko kayo dyan. Binanggit niya yung word na matanda. Ba't matanda na ba? Si Senator Alan nun? Si Senator Rodante Marcoleta yung sinasabihan niya yon. For your information, para alam nyo, si Senador Rodante Marcoleta ang sinasabihan niya na papaaresto niya, kukwelyohan niya, papakulong niya. Hindi tayo nakakalimot dun. Baka kasi nakakalimot kayo, kami hindi. Yung sinabi niyang yun, kay Senador Rodante Marcoleta, ayaw ko namang gawin na magiging ika nga pang press conference lang yung Blue Ribbon na yan. Hindi naman dapat ganun. Senator, mukhang ang gusto atang naratibo kasi ay puro kayo impeachment. Ang tutok nyo ang ganda ng tanong nito. Nahuli dito si nabitag dito si Erwin Tokmol. impeachment. Nakakalimutan nyo na yung flood control. Ganun ata ang gustong naratibo na ang focus, ang tutok ay puro na lang impeachment. Saan natin po ilalagay? Pag nagkaroon po tayo ng impeachment, nagagamitin po yung session hall. Paano naman po yung impeachment? Impeachment po araw-araw. Araw-araw daw, totoo ba yun? Sige, mamili ho siya. Ano nung gagawin, di po ba? Or is it gusto niya lang po i-delay itong impeachment? Isang tabi. Ito ang kasinungalingan ni Erwin Tokmol. Baka nakakalimutan niya nanonood ang taong bayan ng impeachment. 3 days lang ang impeachment. Pangalawa, bakit? Yan lang ba ang conference room? Or session hall lang ba ang pwede mong pagganapan ng hearing? Ng investigation? Ang laki-laki ng Senado. Merong mga kwarto dyan na pwede kang mag-conduct ng hearing, seminar, investigasyon. Alatang walang alam to si Erwin Tokmol. 'Di ba? Malaki ang Senado. 3 days lang ang impeachment. Pwede mong gamitin ang Huwebes, Biyernes para sa flood control. Sinabi ba ni Senador Alan Peter Cayetano pending yung impeachment na yan? Ang sabi nga niya sabay. Mag-impeachment trial tayo, then mag-imbestiga tayo sa flood control. Sinabi niya bang itigil yan? Na ipalit yung flood control? Mind conditioning talaga yung ginagawa nitong mga taong to, sa totoo lang. It takes precedence po. I think to give a chance po, in fairness po, itong impeachment po is all about the Vice President po, di po ba? Ito po yung proper forum and timing para sa Vice President na to defend herself or to ikang. Ba't hindi ba na-depende BP Sara yung sarili niya? Puro palpak nga yung mga witness nyo di ba? Ikaw na nagsabi, sablay-sablay. Sabi mo, sablay-sablay. Hindi kami sabi niyan, ikaw pati yung kapatid mo. Incompetent ang witness. Di ba? Dun pa lang inamin na nung witness nyo na corrupt ang mga government official ni PBBM. Tinanong siya ni attorney di ba? Ni legal defense ni BP Sara, tinanong siya. Opo, talagang inamin mo na corrupt yung gobyerno. Deny all these accusations, allegations. Ito po, ngayon, yung sabi ko nga po, hindi pa kasi nabubuo. Pag nabuo na ngayon after ng si Senator Alan naman, ginugulo yung kuan. Yung ginugulo. Kayo ginugulo nyo, binabaon nyo sa limot. Ang gusto nyo mapokus ng isipan ng taong bayan, yung impeachment lang. Kaso, ang problema, palpak pa rin kahit yung impeachment, hindi tumagos. Bumaba pa rin yung rating ni PBBM, tumaas yung kay BP Sara. Ibig sabihin, meron talagang mali. Yun lang ang gusto naming sabihin. May mali talaga sa parte nyo, 'di ba? Na maliwanag ang isipan ng taong bayan na may mali sa inyo. Hindi kila Senator Alan, hindi kay BP, sa inyo ang may mali. Kasi kung tutusin, kung totoo yung sinasabi nyo, tataas yung rating ni PBBM. Real talk yun. Kasi marunong mag-isip ang taong bayan, hindi tanga-tanga. Meron pa tayong isang tatalakayin. Ayan si Tariela na yan. Napipiko na tayo dyan. Pag-uusapan natin yan sa next video. Malino na po, ilang beses na namin sinabi. Pagkatapos po ng SONA,
doon po mag-uumpisa ang Blue Ribbon. Maghahanap po tayo ng schedule. Okay? Iimbestigahan po natin. Pero kung pare-pareho na naman tao po, nandoon na po sa korte. Bakit hindi ho niya i-research? Yung mga gusto niya pa-imbestigahan, nandoon na po. Mga Nasa korte ka na ba? Wala pa eh. Ikaw nga eh. Ikaw, si Soto, si Ping Lacson, si Risa Ontiveros. 'Di ba? Kayo nga yung kailangang imbestigahan. Oh, si Luistro, si Barbers. Oh, 'di ba? Kayo yun eh. Si Joel Chua. Kayo yung kailangan imbestigahan, wala pa yung pangalan nyo doon. 'Di ba? Yun yung point kung bakit nagtatawag, kung bakit ipinapahayag pa rin na ituloy yung pag-iimbestiga sa flood control kasi sangkot nga kayo. Kagaya si Chis Escudero. Yung mga nabanggit, kailangan maisama sa pag-iimbestiga yan, na maimbestigahan, di ba? congressman, bakit daw wala? Bakit yung mga matataas na opisyal nandoon na po? Tanungin po niya yung ombudsman, tanungin niya po yung DOJ. Kahit tanungin mo, sasagot ba yun? Kakampi mo yun eh. 'Di ba? Common sense. 'Di ba? Kakampi mo, babanggayin ka ba ng kakampi mo? Ikaw na nagsabi, kakampi mo yun eh. O, bakit wala yung pangalan mo dun? Ikaw ang tinatanong namin. Senator Erwin Tulfo, bakit wala yung pangalan mo dun? Nabanggit ka. Hindi ka ba inimbestigahan? Kung imbestigahan ka man, absuelto ka agad, ganon. Yun ba ang tamang pag-iimbestiga? 'Di ba? Bakit wala yung pangalan nyo doon? Bakit wala pa sinasampahang kaso? Pero nandoon na po yung ICI, sinumite na po nila, baka lingit po sa Fake investigation yun, yung sa ICI. laman niya. Nagpapahingi na po ng restitution ang DOJ, ang ombudsman sa mga kinasuhan. Lahat po yan, may hinihinga na po ng restitution ng gobyerno na pinapabalik na yung mga perang kinuha nila. Hindi kami kontento na ibalik lang yung pera. Real talk yan. Ang gusto ng taong bayan, lahat ng pag-aari nila kumpiskay ng gobyerno. Kasi alam nyo kung bakit para sa kaalaman yun lahat. Sa tuwing bumabagyo, may namamatay, may lumulubog ang bahay, may nawawasak na pamilya. Sapat ba na ibalik lang yung pera? Sapat kung kukumpiskahin lahat ng ari-arian nila at ikukulong sila. Yun, sapat yun kahit papaano. Makatarungan yun. Hindi sapat na makukulong lang sila tas yung ari-arian nila nandoon pa rin. Hindi sapat yun. Kasi alam nyo kung bakit? Alam naman natin, hindi sa lahat ng kulungan meron kasing iba na nabibili. Merong iba na nabibili ng mga pulis. Meron talaga, hindi perpekto gobyerno. Ang nangyayari kapag nakulong tong isang congressman o senador, babayaran niya lang yon yung nagbabantay sa kanya. Pwede na siya manigarilyo, pwede na siya mag-cellphone, pwede na siya magpasok ng aircon. Kung tatanggalin natin yung yaman nila, 'di ba? Kung tatanggalin natin 'yon, ipapahold lahat 'yon. Meron ba siyang pambili nun? Pagdusahan niya, 'di ba? Ganun dapat. Lahat 'yun kumpiskado, lahat na nakapangalan sa kanya. Ang ititira lang sa kanya, isang bahay at yung isang kabuhayan, makapaghanap buhay ang pamilya niya, makapag-aral ang anak niya. 'Yun, magiging makatarungan yung pagpapatupad ng batas. Kasi anong nangyari? Kukulong lang siya, yung ari-arian niya nandun, pinagagana niya yun para manuhol. Di kawawa naman yung namatay sa flood control. 'Di ba? Yung namatay dahil binaha yung lugar nila. Imbis na walang mamamatay doon sa area na yun, binaha yun. Baka hindi niya po alam yan. Kailangan mag-research muna. Mahirap din parang Alvin, daldal ka ng daldal kung hindi ka muna mag-research. Tama, mahirap yun, yung daldal ka ng daldal, Erwin, kung hindi ka nagre-research. Nakakalimutan mo kayo ang nagbe-bend ng law. Nakakalimutan mo na kasama ka sa inaakusahan tapos ikaw mag-iimbestiga. Conflict of interest yan, Sir Erwin Tokmol. Ika nga, pag-research mo muna kaya siya. Marami naman siyang hunta o di ho ba? Alamin niya muna, pumunta po siya sa ombudsman. Ito ba kinasuhan na? Tama ba sinasabi ni Senador Tulfo? Para makita niya ho doon. Punta ho siya sa DOJ. Huwag ho yung salita siya ng salita. Ikaw nga tinatanong namin kung kinasuhan ka na ng DOJ, ng ombudsman, 'di ba? Yun ang tanong ng taong bayan. Kasi pinagmamalaki mo magtanong doon Ikaw nga tinatanong ka namin Hindi pa na-imbestigahan ng flood control. Siguro maski mag-diskusyon kami pwede. Pag-usapan mo namin yan kung gusto niya ho. I mean, anytime, pili lang ho siya ng venue. Then pupunta ho tayo para mapaliwanag sa kanya. Kasi Senator, mali-mali na ho yung sinasabi. Simula na po nang natanggal siya na bilang Senate President, parang hindi niya po matanggap. Okay, tama na. Personal na atake yan yung ginagawa ni Erwin. Pero kung titignan nyo, na may personal ba si Senator Alan Peter Cayetano? Hindi. Alam nyo kung paano natin nasabi? Ano ba pinaglalaban ni Senator Alan? Di ba yung flood control? So personal issue niya ba yun? Issue ng taong bayan yun. Eto si Erwin Tokmol na may personal. Bakit? Dinaramdam niya yata yung pagkatanggal niya sa Senate President. Di personal yun. Wala namang pakialam si Senator Alan kung matanggal siya. Ang mahalaga, matuloy ang investigasyon sa flood control, 'di ba?
kung ano-ano na akong sinasabi ng mama. Hindi, ito ngayon nag-ugat naman dahil doon kay Matibag naman na imbestigahan yung sa yung Sir, Southeast Asian Games. Opo, sir, may proper forum po. Hindi naman po dapat sa impeachment court. Hindi niya naiintindihan kung bakit nagsalita si Senator Alan against Matibag. 'Di ba? Hindi niya naiintindihan 'yon kasi wala nga siyang idea pagdating sa batas. Hindi ka kasi pwedeng magbigay ng pahayag eh. Kung witness ka, hindi ka pwedeng magbigay ng pahayag, 'di ba? Dahil bawat salitang lumalabas sa bibig mo is importante, 'di ba? Pwedeng ikaso sa iyo 'yon. Witness ka eh. So, ano bang connection? Yung 2019 ba, wala bang connect kay Senator Alan 'yon? 2019 Southeast Asian Games, wala bang connection kay Senator Alan 'yon? Meron. That's one. Intimidation. Yung pangalawa, sino ang mag-iimbestiga kay Matibag? Sino ang magko-cross-examine kay Matibag? Senator Alan. Pangalawa 'yon. So, ikaw bilang witness, itahimik mo bibig mo. Yun ang point doon, 'di ba? Kasi nang i-intimidate ka doon sa senator judge, wala kang karapatang mang-intimidate. 'Di ba? Kung out of nowhere ang sinabi mo is, hindi sir, yung ganto ganyan eh, may iniimbestigahan kaming sangkot sa droga, ganto ganyan, hindi, walang koneksyon sa impeachment court, 'di ba? Pwede yun. Pero kung may koneksyon sa isa sa mga judge, intimidation yun automatically. Yun ang hindi nauunawa ni Senator Erwin Tukmol kasi nga Tukmol siya. Impeachment court, Tama. sinasabi ho yan. Total, gusto niya naman sa Facebook po sinabi ni Matibag. Dapat sinagot niya sa Facebook. Hindi na po ginamit yung oras ng impeachment. Wala kang karapatan sabihin yan kay Senator Alan dahil that time is Senator Judge siya at si Matibag naman ay witness sa darating na impeachment trial. Dapat sa Facebook niya sinagot. Hindi. Apektado ang korte dyan. Ayan ang mahirap kapag walang legal background eh. Doon ko na nare-realize yung sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na kailangan talaga abogado or may background ka sa legal o nakapag-aral ka ng mga batas, pagka-abogado para alam mo kung ano nangyayari sa korte. Yan ang mahirap kung dinaan-daan tayo sa pa-English-English, 'di ba? Magaling, maganda yung accent, magaling siya mag-English. Pero hanggang doon lang 'yun, 'di ba? Court. Kasi the impeachment court was established for the Vice President. It is the proper forum for the Vice President to deny allegations, di ho ba? Ika nga, to defend herself, not to defend ourselves dyan sa impeachment court ko yan. Kamote talaga to yung grupo ng majority ngayon kaya wag nyo nang asahan na mababago yung pagtingin nila na boboto sila kay BP Sara para hindi ma-impeach. Wag nyo na asahan yon. Kasi kung ganyan ang mga pahayag ng mga senador, alam na natin kung ano mangyayari. 'Di ba? Kasi hindi nila alam yung pagkakaiba ng sitwasyon. Although sige, director siya ng NBI, pero witness siya sa darating na pagdinig. Kaya hindi ka pwede magsalita. Lalo na may link doon sa senator judge. Intimidation pa rin yun kahit na anong sabihin mo. Kunin naman natin yung naging pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. Sabi po ni Senator Erwin Tulfo, wag daw ako masyadong hot doon sa flood control investigation. Ang sabi niya, relax lang daw ako. So, mistake number 1, hindi po ako yung hot at hindi po ako yung hindi nagre-relax. Ang ating pong mga kababayan, every single Filipino has asked for an accounting of the biggest corruption scandal in our country in history, involving not billions, not tens of billions, not hundreds of billions, but it involves trillions Totoo of yun. pesos. Dahil every year Totoo yun. Tinalo pa yung kinapoles, pati yung pork barrel, di ba? Tinalo pa yun. Ito, 1.8 trillion. Trillion, hindi billion. Kaya, paano mo sasabihin mag-move on? Paano mo sasabihin maghahanap ng panibagong iimbestigahan? Eh, hindi ka pa nga naiimbestigahan, Erwin eh. 'Di ba? Dapat di ka na nangingialam dyan. Sa ano na yan, sa issue na sa pag-iimbestiga ng Senate Blue Ribbon. Kasi isa ka sa part na iimbestigahan ng Senate Blue Ribbon. 'Di ba? po lampas 5 trillion pesos ang ating budget, and since 2023 1 trillion more or less sa DPWH pa lang na infrastructure, more or less 1/3 doon ang flood control, yung pa lang na imbestigahan. So when you tell us, Senator Erwin Tulfo, relax ka lang, eh grabe ang init ng ulo mo pag sa programa mo sa TV at radyo eh. 2-3 tao kausap mo, problema ng mag-asawa, tama yon.
Kasi those are real lives and real problems. Pero ito problema ng buong Pilipinas. Sasabihan mo kami lahat, relax ka lang. Parang yan yung sinabi niya, mag-move on na tayo, hindi naman tayo pwedeng pag-stay lang sa flood control. 'Di ba? Mga pahayag niya pang bobo no? Let me explain bakit ko sinasabing ang sinasabihan ni Erwin Tulfo ay lahat po tayo. Tama. Remember po, sa minority, toka-toka po kami. Ang nakatoka sa flood control ay si Senator Rodante Marcoleta. Okay? At siya nag-umpisa nito as chairman. At umpisa pa lang ng hearing, napapakanta na niya ang mga witness. Di ba? O anong Doon kinabahan itong mga senador na sangkot sa flood control. Umpisa pa lang, napiga na agad ni Senador Rodante Marcoleta, di ba? Kaya pinilit nilang ipasok yung quorum ng 12 kahit labag sa konstitusyon. Kasi ang ginamit nila yung 1935 Constitution na hindi dapat Alam nyo kung bakit? Kaya nga ni-revise na yun 1935. Ginawang 1987 Constitution na ang ginagamit natin. So hindi na siya applicable sa madalit salita. Yung 12 na quorum. Although part na lang siya ng history pero hindi na siya applicable sa panahon ngayon dahil na bago na yun nakasulat doon sa konstitusyon, 'di ba? Kaya hindi nila pwedeng ipilit na applicable pa rin yung 12 na quorum. Hindi na. naging problema? Pinalitan siya. O, pagkatapos siyang palitan, kinasuhan Tama. siya. Pagkatapos siyang kasuhan, di ba, nakapag-take over po ang grupo natin, inisa-isa po kami, sinugod po ng NBI ang Senado para hindi sana makaboto si Senator Bato. Afterwards po, May 13, full battle gear, sinoround na naman ang Senado. Tama. At pagkatapos inaresto si Senator Jinggoy, then inaresto naman po, bago arestuhin si Senator Marcoleta, ano po ginawa nila? Pinilit na hindi maka-hearing ang Blue Ribbon Committee kahit tumuloy. So my point is, I have to step in. Kinulong na nila yung tao Tama. Hindi man pwedeng sa minority, hindi man pwede sa Senado, si Senator Lacson at si Senator Erwin Tulfo na lang. Wala namang kwenta yung dalawang yun 'di ba? Walang alam sa batas yun. Biro mo ang ginawa ni Lacson, ipinilit ipasok yung Romanov ni Baste Duterte. Hindi naman nagbanta si Baste Duterte dun Ang sabi niya lang sa kay PBBM, isipin mo kung anong nangyari sa Romanov at sa pamilya mo nung 1986, 'di ba? Pareho silang na-out bilang namumuno sa gobyerno. Yun yung point ni Baste. Sinabi ba ni Baste na pinatay yung Romanov? Walang sinabi. Ang nagsabi nun, magkaiba kasi yun yung Romanov na sinabi ni Baste at yung Operation Romanov. Yung Operation Romanov, wala na sa pwesto. Yung pamilyang Romanov, wala na. Pangkaraniwang tao na lang sila. Ngayon, kung bakit yun naipasok, kasi nga may banta kay BP Sara. Pinagbabantaan si BP Sara. Yun naman ang sinabi ni Lacson na hindi pala kay BP Sara yung Operation Romanov na binabanggit, kundi kay Presidente dahil first family. Bakit? First family lang ba ang pwedeng pagbantaan? 'Di ba? Sino ba mas makapangyarihan? Presidente, Vice President? 'Di ba Presidente? Paano pagbabantaan ng Presidente? Lahat kakampi niya, 'di ba? Lahat na abutan niya. Congressman, senador, kapulisan, sundalo, ombudsman, DOJ, lahat yan bata niya sino ba dito ang kawawa? Ang Romanov walang kapangyarihan. Si BP Sara may kapangyarihan ba? Pinalalabas nilang masama, may kapangyarihan ba? May tao ba sa gobyerno si BP Sara na masasandalan? Lahat nga ng tao iniwan na siya na lang mag-isa lumalaban 'di ba? Yung mga kakampi ni BP Sara pinakulong. Senador Rodante Marcoleta, Mike Defensor, pinatapon sa ibang bansa. Ang presidente, Rodrigo Roa Duterte. Idinidikit nyo kasi yung sinabi ni Princess Maui na Operation Romanov na hindi naman. Ganyan si Lacson, manggano baliktad. Ang siyang mamahala sa flood control, tapos may pasahan sila ng bola sa DOJ at Ombudsman, at pipiliin lang nila yung witnesses, pipiliin lang nila kung sinong gusto nilang ipakulong at hindi. Tama. Samantalang ang linaw-linaw, sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. Sinabi naman ni Ombudsman, meron. O tapos ipagbibintangan nila yung Duterte administration. Ever since po, and in many countries, sa bidding at infrastructure may anomalya. But the magnitude at paano nila naging systematic, and then paano nagkaroon ng ganat kalaking ghost projects,
during this time. Tapos paano nila binabago-bago na ganun karaming ghost, ganun hindi. Tapos yung factual lang ngayon na mag-accounting lang di ba? Wala pa. So mistake number 1 na parang palabasin ni Erwin Tulfo. Relax lang tapos. Okay, mistake number 2. Ang sabi po niya, araw-araw nag-impeachment. So paano mag-hearing? Monday to Wednesday lang tayo, pare. Nag-hearing. Paano daw gagamitin ng session hall? Maraming kwarto po ang Senado. And Tama. even sa session hall, walang gumagamit ng Thursday at Friday. Tama. So mistake number 2 po. Maraming kwarto ang Senado tapos sasabihin mo araw-araw nag-impeachment hearing kayo dyan. Kalokohan yan at kasinungalingan yan. Papa-interview ka na lang, mali-mali pa. Halat hindi ka nag-iisip. Kung titignan nyo talaga, pinaglololoko tayo neto, tong mga senador na to na nasa majority. Real talk yan. Wala tayong pag-aalinlangan yan. Alam nyo kasi kung bakit? Kasi nga, sangkot nga sila. Nabanggit yung mga pangalan nila. 'Di ba? Ngayon, humahanap sila ng butas. After netong video na to, ipaliliwanag natin yung naging pahayag ni Director Matibag na hindi naman daw iimbitahan si Senator Alan sa gagawin niyang investigasyon sa 2019 Southeast Asian Games. Papaliwanag natin sa inyo. Pero bago yon, wag nyo nga po palang kalimutan mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. Magkita-kita po tayo next video. Hanggang dito na lang. Bye-bye.